Hello! So, ito yung reading natin for the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, feel free na lang na pumunta doon sa aming Facebook page, Madam P. Yan yung aming Facebook page. Or if you want doon sa aking friend, ayan, si Jing Tarot Reader. Pwede kayo magpa-reading sa kanya. Okay? So, pwede rin kayo online healing sa kanila. Ayan, sila ng asawa niya. Wait lang guys ha. Inaayos ko lang yung gagamitin ko sa iyong reading. Ayan. So, anyway, what do we have here for the sign of Virgo? For the sign of Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. Bottom of the deck, you do have here the Lovers. This is Gemini energy. Wait, ayos ang table. Six of Wands and the Queen of Cups. Ayan, that is your main energy. Six of Wands and the Queen of Cups. Okay. Interesting. Nakikita natin. Marami they feel like you're busy. A lot of people na nakikita ka, kilala ka, or personally, kahit hindi personally basta may idea regarding sa'yo, I feel like these people think na you are someone na hindi pwede basta-basta abalahin ngayon because you're too busy. Okay? You are the Queen of Cups. Karespe-respeto ka. A lot of people think na ikaw ay someone na hindi, alam mo yun, parang nagbubunga lahat yung mga ginawa mo in the past Nagigain mo yung respeto ng mga tao sa paligid mo, whether they know you personally or hindi. By the way, pagpasensya mo na lang yung kuko ko, wag mo na pagpansinin. Hindi ako nakapaglagay ng kuko ngayon. Kasi katatapos ko lang magtahi. Anyway, with the Queen of Cups, nakikita natin that you are someone na well respected. The Lovers is here. This is Gemini energy. Okay. So, you are the main character ngayon. Okay? Well, ikaw naman lagi yung main character ng buhay mo. But, maybe in the past, hindi ka kasi ganun napapansin. Hindi ka masyadong sabihin na natin, wala silang pakialam sa'yo. Parang ganun. And kung anong ginagawa mo sa buhay mo, bahala ka. But now, I feel like nakatulong yung mga naging problema mo in the past kung bakit ka naging ganyan ngayon. Kasi, hindi mo pipilitin yung sarili mo na ikilos yung kung ano yung mga nagiging kilos mo ngayon kung hindi ka nagkaroon ng problema. Sometimes challenges are problema, dumadating yan sa buhay ng tao because the universe is pushing you. Pinupush ka niya. Sasabihin sa'yo ng universe, yun yung way niya to tell you na, hoy, kaya mo pa, may igagaling ka pa, may talento ka pang dapat mong ilabas. May more ka pa na maipapakita. Gawin mo yun. And then, I feel like ginawa mo yon na naging dahilan kung bakit ngayon, kung nasan ka ngayon, yung position mo ngayon, kung ano nangyayari sa'yo ngayon. And I feel like nasa maganda kang position ngayon or nasa magandang katayuan ngayon ang buhay mo because ginawa mo yung dapat mong gawin para malagpasan yung kung ano man yung mga problema mo in the past. Okay? So, punta tayo sa person na kakonect mo. Spirit guides, angel guides. For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, Nine of Swords, Six of Pentacles. This person needs help. Hindi siya ngayon okay, nakita na problema, stress, and Nine of Swords and the Six of Pentacles. This person needs you. This person wants you. Kaya lang, I feel like hindi kasi siya honest na person. Like, meron siyang mga itinatago. It could be yung intention niya, emotions niya, whatever. This person is not being honest.
And lagi siyang parang, sabihin na natin, you can't trust this person. And I feel like nagiging maingat kasi siyang tao. Okay, emotions. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me. Emotions niyo sa isa't isa. You do have here the Ace of Pentacles and you do have here the Six of Swords. You have already moved on. This could be a person in the past. Naka-move on ka na. Ace of Pentacles, you're focusing sa new beginning sa buhay mo. And High Priestess, you achieved this High Priestess energy. Yung kumbaga, ang focus mo ngayon is yung at peace lang. And maybe yung naging past mo, kahit hindi dito sa person na to, maybe sa ibang mga tao din, kahit hindi related sa love, ay nakatulong sa'yo para maging at peace. Kumbaga parang ayaw mo na ng stress eh. So itong person na to, pwedeng nagdulot siya or nagbigay siya ng stress sa'yo and tinry mo naman yung best mo para how would I say this? Magiging maayos, sabihin na natin gano'n. Maging maayos or I feel like you offered a lot dito sa taong to. In-offer mo yung mga kaya mong i-offer but then maybe hindi naging gano'n yung acceptance na binigay na nangyari doon sa offers na yon or sa kung ano yung mga meron ka. Parang na-feel mo na parang hindi ka enough para sa kanya. Although hindi niya sinabi sa'yo literal, pinaramdam niya sa'yo or naramdaman mo na hindi ako yung hinahanap mo, hindi ako enough para sa'yo. So, bakit ko para ipilit ang sarili ko sa'yo? So, you have already moved on and ang choice mo ngayon is hindi na yung emotionally mas more on, ang choice mo is peace. You want to be at peace. Okay? So, yung emotions, wala ka na pakialam regarding sa emotion or kung yung iba sa inyo, kung may feelings ka pa dito sa person na to, and ano naman, kung may feelings ako sa kanya. Parang ganon. Hindi naman na makakain yung feelings namin sa isa't isa, whatever. Parang ganon. So, your energy was like that. Anyway, kung hindi ka nakaka-relate, bigay mo sa iba yung reading. This is timeless love reading, guys. If you feel like ito yung tamang time na dapat marinig mo tong message na to, then yeah. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Lovers, Gemini energy. Nakaramdam ako ng hilo, migraine, or astigmatism sa'yo. So maybe you do have those. Pero okay lang kahit wala. But if you do have itong hilo-hilo na nararamdaman natin, I feel like you need to rest sometimes kasi nga may pagod tayong nararamdaman din dito sa at first pa lang ng energy mo. You need to rest, you need to minsan kasi ang ginagawa ng iba sa inyo para hindi mag-isip, magtatrabaho or gagawin yung sabihin na nating magiging preoccupied, 'di ba? Kasi kapag walang ginagawa, doon mo laging lalo maiisip yung mga isipin. So, pinapagod mo ngayon yung sarili mo. So, I feel like you need rest. You need sleep. Yan. Lalo na yung iba sa inyo na nakukulangan sa tulog. Kailangan... Okay, sorry about that. Wait lang. Okay, sorry about that. Anyway, meron lang nalaglag. So, inayos ko lang saglit. Anyway, what do we have here? For you, messages in the future. For you, for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. So anyway, ayun nga. Pag kulang ka sa tulog, yung ikinulang mo sa tulog ngayon, kailangan mong bawiin yun sa mga susunod na tulog mo. So ganun siya. Para sabihin mong, yung iba sa inyo sabihin, okay naman ako, parang nakatulog naman ako, pero parang may kulang pa rin, parang gusto mo pang matulog. Kasi might be hindi mo pa nababawi yung tulog mo ng mga nakaraan, kailangan mo siyang bawiin. May utang kang tulog sa sarili mo. Four of Wands and the Nine of Wands. Okay. For your person.
Two of Swords is here, and the Five of... Oh, sorry, this is the Four of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Nine of Wands, Four of Wands. Okay, so nakakita tayo dito ng... Actually, this is good. This is stability. This is... I mean, the Nine of Wands is supposed to be, ang meaning niya is challenges. But then, dito sa particular deck na ginamit ko, iba yung meaning niya, mas magaan. It's not challenge. It's, as you can see, there's a person here na parang umaakyat ng ladder. So, ibig sabihin, parang naka-get through or nalagpasan mo yung mga challenges na yon. And now, you do have the Four of Wands. There's stability na naghihintay sa'yo in the future. Magiging mas magaan or mas magiging relax. Mas magiging mas masaya yung buhay mo. And that is good. No? Kasi nga, ginawa mo yung mga actions na dapat mong gawin. Pinilit mo rin yung sarili mo. Parang hindi ka pumayag na mai-stay ka dun sa ganong problema or challenge. So, I can see you being at peace, at okay dito. The Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So, this person is having hesitations regarding sa mga desisyon niya sa buhay. I feel like with the Four of Cups, may mga offer na parang deep inside, nandun yung kagustuhan niya. Na i-accept yung offer. But then, I feel like with the Two of Swords, pinipigilan niya yung sarili niya. Like, I feel like hindi siya makapag-desisyon in the near future. And, yeah. The World is here. And the Empress. So, there's distance or pagkakalayo sa inyo na itong person na to, pero with the Empress, I feel like this person, nato pa rin yung pagkagusto or pagkahumaling niya sa'yo, but with the Two of Swords, tinatry niyang i-resist or tinatry niya ring pigilan yung emotions or yung nararamdaman niya, yung pagtingin na nakikita niya para sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.